unang trabaho ko is kitchen help. Yung chef ko, hinasa niya ako like, pag may time na, sasabihin niya, tomorrow I'm not coming, ganon. Tapos sinend niya ako sa school para mag-aral for free talaga yung tuition fee, ganyan. Tapos, ayun, nakapag-aral ako, then ako na yung naging head chef nila doon sa and then binenta ng boss ko yung restaurant, tapos nagkaroon ako ng sariling business. Alam ko na yun yung binigay ng Panginoon na He's preparing mo for something bigger responsibilities, which is like, hindi ko talaga ini-expect na darating yung kung ano man yung meron kami ngayon. So, I owe Him a lot. Kaya lang dito nakaseparate yung siya. Oh, gusto ng separate sir. Okay, sige. Okay. Ito nga pala si Chef Bea and Chef Mac. Nag-start kami yung Kamayan. Mayroon kaming mga estudyante na mga customers dito. Birthday daw nung isa, tapos kailangan daw isi-celebrate dito. Sabi ko, sige. Pinicture-picture nila, tapos pinost, doon nagsimula yung nag-viral. Kaya, ayun, paisa-isa yung namin, nakikita ng mga tao yung mga post ng mga bata na yon. So, utang na loob namin sa mga batang yun. Yan yung ang highlights namin dito is the garlic rice. Yun yung number 1. We make sure na yung food namin is hindi siya greasy. We make sure na yung food namin is grilled. Ito yung milk fish. Grill namin yan. Tsaka boneless siya. So, ito naman tilapia, puset, tapos barbecue, pork barbecue yan. Tapos ito, mussels and shrimp. We try na lahat ng pagkain namin dito sa Kamayan is grill para healthy. Tinuno lahat yung pagkain namin sa Kamayan. So, ito naman yung okra. Grill din yan. Diyan po na inihaw. Which is like, marinated yan siya ng kalamansi, ganon. So, mayroon din siyang talong na inihaw din. So, ito yung paano namin siniset up yung Kamayan namin. It's ready to eat na siya. Yung mga ibang lahi naman, tuwa-tuwa talaga sila sa garlic rice namin. Na lahat, yung inihaw na liampo, yan yung number 1 na selling dito. Si Gerald at ako, nagkukwentahan kami one time na magtatayo kami ng restaurant na mas malaki sana, ganun. Ilocano kaming dalawa. So, naisip namin na yung inihaw means tinuno, like tinuno na lang. Kailangan magkatugma yung pangalan ng tinuno sa food namin, which is food namin na isoserve, which is like yung Kamayan is inihaw or tinuno yung pagkain namin doon. Dalawa bangos sa labas. Sa mga kapwa may restaurant, ganon, para tumagal. Kailangan dyan, number 1 is trust, respect.
kailangan nandoon lagi yon. Halimbawa, suggestion ng isa, kailangan irespeto mo siya, hindi lang yung idea mo ang dapat masusunod. Kailangan i-entertain mo rin yung idea ng partners mo. Then, kailangan din magiging especially in finances, ganon. Nag-away kami talaga ni Cheryl. May days na talagang, halimbawa maghapon, hindi kami mag-uusap yan. Pero before end of the night, kung sino yun ang kamali, magtatawagan kami, magsusorry. Sabi namin, nagawa ko lang yun dahil sa sobrang pressure, ganon. Ang sabi nga nila, kailangan hindi natin hintayin na lulubo yung araw na kung may problema, kailangan ayusin. May mga bagay na dumarating na unexpected, and then hindi mo inaasahan. Tapos patong-patong yung mga gagawin dito. Pero ang inaano ko na lang sa mga tao dito, yung mga empleyado namin, kailangan sometimes magiging ma'am ka sa kanila, more on tawag nila sa akin, tita, may tumatawag sa akin, nanay, ganon. So, kailangan mong pakisamahan sila bawat araw. Sometimes may mga problema sila, kailangan mong pakinggan para makip mo sila. Maraming umaasa dito, lalo na ang dami na nila, may mga pamilya. Kung hindi kami mag-work hard, kung hindi namin alagaan itong restaurant, paano na lang sila? Especially those days na yung time of COVID, yun yung napakasakit sa amin na part, dahil kailangan namin i-lay off yung mga taong mga mahal namin sa buhay. Kung paano namin sila i-keep sana, pero wala hindi kaya. May mga tao talagang kinip lang namin. Most of them nandito pa rin. Pagdating namin ng Canada, dito na nakatira yung husband ko with his family, kasi husband ko yung nag-sponsor sa amin. Dito na sila nakatira sa Jamestown, which is dito na rin kami itinira ng husband ko. Very accessible siya, malapit sa downtown. Dito rin ako nakahanap ng trabaho dito sa malapit sa area na to, Jamestown. Nung nakita namin yung area na yan na available, so grinab namin yung opportunity na yun dahil alam namin na makakatulong sa amin itong Jamestown dahil maraming mga Filipino na nakatira dito. Hindi lang para sa family namin, kundi yung mga empleyado namin. Sila yung reason kung bakit namin patuloy na kailangan mag-go lang yung business, kailangan mag-work hard, especially sa mga customers na napapasaya, lalo na sa mga pagkain, yung mga may experience pa rin nila, yung pagkain Pinoy.